Hello, good morning. Good morning, everyone. This is your host. My name is Waray. Wala po tayong vlog kahapon. Medyo wala ako sa mood kasi mahirap dito. Wala kaming tubig na mainit. Nai-stress ako mag-isip kung paano ako maliligo, paano ako shower ng katawan lang or kasama ang buhok kasi walang tubig na mainit. Sira yung tangke ng hot water until now. So, wala pa rin kaming tubig. 1 week na mahigit. Anyway, good morning everyone. Good afternoon sa mga hapon ngayon. At good evening sa mga gabi ngayon kasi iba't iba po ang ating mga time zone. Nakalimutan ko maghanda ng lesson plan kaya wala tayo sa classroom today. Sinabi ko na dati na hindi tayo titigil dito hanggat hindi sila nagkakabati-bati. Kasi family relationship ito, kailangan natin ito. Kailangan makiambag tayo sa pagkakabati-bati at kung napapansin niyo, ang ginagawa ko dito ay hindi ako nambu-bullshit 'no, nagbibigay lang ako ng mga payo at hina-hashtag natin sila. Kaya for sure nakakarating kasi naka-hashtag. Noon ngang hindi ko hina-hashtag, napanood tayo ni Benny Andaya. Benny Andaya is a very close friend to Yulo's family. So, maaaring nakakarating ang ating mga munting payo sa couple na ito at sa kanila na rin sa mag-asawa, yung mga dapat napupunan natin na hindi dapat nila gawin. Like nung isang araw record ako ng video tungkol kay Mark Yulo na sabi ko sana makarating kasi hindi nakakabuti sa kanilang anak as well. Yung title ng kanilang anak na bilang two times gold medal winner. Tapos parang sa live ni Mark Yulo, I'm sorry for the term pero minsan nababalasubas yung kanilang anak dahil sa hindi marunong o hindi alam ni Mr. Mark Yulo i-handle yung kanyang life. Sa totoo lang, diretsahan tayo na pumapatol siya sa mga pumupuna sa live chat. Minsan siya mismong ama nakakapagdugtong ng pangit na mga salita kasi kahit nagkamali din ang anak nila, ama sila, ina sila, hindi sila puwedeng makisabay sa mga taong nag-uudyok sa kanila sa live chat para lang lalong magalit yung kanilang anak na si Carlos. So yun po ang napansin ko kay Mark Yulo na hindi niya kailangan sagutin yung mga bumubuljak sa live chat at hindi niya kailangang gatungan pa katulad nung sinabi niya na, "Pakibatukan nga diyan yung anak namin dahil baka malapit kayo diyan pakibatukan." Yung mga gano'ng term alam ko na this is his way to, para ma-call ang attention ni Carlos. Pero kasi hindi pa rin maganda. Hindi maganda yung mga ganitong pangkalye lang na mga salita na papatol ka lang sa mga nasa live chat kasi inuudyok ka magalit lalo, no. At saka yung mga noon pa marami siya, mahirap banggitin kasi 'di ba, masakit pakinggan. Pero yun lang ang sinasabi ko at saka yung kanilang galawan sa bahay. Kung mapapanood niyo yung kaniyang mga live, ano naman searchable naman yung pangalan ni Yulo, yung Mark Yulo. Searchable siya. Yung kanilang galawan sa bahay na halos kita ang lahat. Yung minsan nakataas ang paa, 'pag kumakain nakataas ang tuhod, may mga gano'n akong nakikita. Minsan yung magulo, hindi lang minsan laging magulo yung bahay nila. Magulo kasi ang daming bagay, ang daming gamit na mga pambenta ni Mrs. Yulo sa online. So, napakagulo gumagawa ng longganisa, gumagawa ng
ano pa yung mga tinda nila, bagoong kasi nagbigay siya ng bagoong noon nung kanyang kaibigan na pumunta doon, si Madam Aura. Ay nako guys, hindi naman 'to sa pamimintas, pero kasi yung anak niyo ngayon ay meron ng ginagampanang role sa society. Huwag niyo na lalong dumihan o huwag niyo na lalong dagdagan pa yung bad image ng anak niyo. Sana kahit magulo ang bahay, I mean, hindi ko alam kung paano sabihin. Masakit masakit, eh, pero kailangan natin i-real talk. Sana makarating ito, natin, i-hashtag natin si Benny Andaya para iparating. Benny Andaya, sir, sana iparating mo na yung mga pagla-live nila, lalo na ni Mr. Mark Yulo, is i-private konti yung kanilang, ah, bahay o yung kanilang mga personalidad. Yung paano ba sabihin, hindi lahat ng bagay o hindi lahat ng pagkakataon ay ifi-feed mo sa social media yung mga nangyayari sa loob ng bahay ninyo. Kailangan magtira kayo ng, pribado na hindi lahat expose para na rin sa pag-protect ng title na nakuha ng anak ninyo. Napapansin ko kasi lantaran masyado. Masyadong kita na ang lahat diyan sa siguro ang hindi ko na lang nakikita yung tulugan. Pero yung mga yung kakain sila, 'di ba, yung, ito yung napuna ko, eh, para bang, ah, sana hindi ito ninyo masamain 'no, lalo na yung mga basher diyan na magsasabi na, "Waray bakit babaguhin yung kanilang natural na pamumuhay na ganyan talaga sila, pobreng-pobre talaga sila." Nandun tayo, nandun tayo na mahirap tayo, mahirap sila. Pero kasi mayroon ng titulo yung kanilang anak na si Carlos. Kailangan nila bigyan ito ng kumbaga, paano ko ba sabihin, irespeto din nila yung title ng anak nila na konting antago naman ng inyong mga buhay. I mean, hindi lahat na expose mo pati yung kakain ka, nakataas yung tuhod, yung magulong portion ng mga ng bahay, yung mga salita, yung conversation na kayo-kayo na lang, mag-iina o magpapamilya. 'Wag na masyado. Kaya nga ako nga minsan maingat ako dito sa pagla-live ko na like yung asawa ko 'pag nagla-live yung 'pag minsan may mga live ako na sasabayan ako ng asawa ko natatawag siya sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Minsan nagagalit ako kasi sabihin ko, "Bihot, hindi ka puwedeng sumabay sa'kin kasi naka-live ako tapos pag-uusapan nag-uusap kayo nung pamilya mo tungkol sa mga buhay-buhay o mga sharing ninyo sa mga pamilya niyo na mga do's and don'ts." So, sabi ko, um, "Wag kang makisabay." Kaya lagi kong pinagsasabihan. So, wala nga kaming dapat protektahan dahil wala naman kaming mga titulong, iniuwi sa Pilipinas. Pero ang gusto ko lang mangyari is since ano na ang anak nila, athlete, kasama na sa history ng Pilipinas na isa siya sa mga nag-uwi ng karangalan, dun nabahiran ito ng ganitong klaseng issue, 'wag na sanang dagdagan pa ni Mark Yulo. Sana naman i-hashtag natin 'to si Mark Yulo at saka si Benny Andaya para makarating itong, ating, suggestion. Baka sakaling pakinggan tayo at sana 'wag nila ikagalit. Kasi kung napapansin niyo, i-share natin konti ha, para lang hindi kayo nag-i-imagine yung mga hindi naka-follow kay Mark Yulo. Sige i-share natin ha, yung mga ganito para alam ninyo, para hindi niyo sabihin na ito si Waray maraming nai-imagine sa buhay, maraming iniisip. Eto ha, 98 followers.
Yung mga achievements na lang ng anak niya ang i-share niya, yun na lang. Like, ito, guys, ito share natin. Hindi naman lahat ay dapat i-offer mo sa social media. Ito. Eto, yung mga ganito na lang ang i-share. Ayan, oh. Oo, yan na lang, itong mga sa anak, yung mga ano na lang niya, achievements ng mga bata. 'Wag na yung pati kaloob-looban ng bahay ay ipapakita pa. Paano ba 'to? Wait lang guys, i-ano natin. Oh, ito. Oh, ganyan. Yan na lang ang i-share niya. Yung mga ganito na lang na mga pangyayari ng anak na bumalik na sa Japan ulit for training. Oh, yung mga ganyan. 'Di ba? Yun, no problem yan dahil achievements yan ng anak niya. Pero yung mga live, papakita ko sa inyo guys, para alam ninyo. Ay wala na, binura na. Sana nga binura na. Hala guys, wala na yata. Wala na akong nakita. Like yung mga feeding, okey yan dahil hindi naman yan sa pagmamayabang, yung mga feeding program. Yun ay pag-aano lang, na wala na akong nakita guys. So, baka nakarating sa kanila, hindi ako sure. So, wala na siya guys, wala na. Wala na ako nakita na mga live. Sana ay, nakarating nga yung pinuna natin nung isang araw, 'di ba, na sabi ko, hindi kailangan na lahat sa social media ibigay mo sa mga tao kung anong nangyayari sa bahay, ang kumakain. Yung isang araw, nakakatuwa naman yung nanay ni Mrs. Yulo, yung naglagay siya ng palaman sa tinapay tapos ginaganon-ganon niya yung ano, yung bread, yung tasty. So, hindi ito lahat ay ganito kasi bigyan niyo ng yung karangalan ang anak niyo na nag-uwi din ng hindi lang titulo kundi talagang buwis-buhay na performance sa Paris Olympic. Kahit pa sabihin natin nagkawatak-watak kayo. Kasi ako nga dito lagi kong na talagang sana gumawa na ito si Carlos ng paraan na magpakababa na siya. Kaya lang ang naiisip ko din kung minsan ito ang makakapag-discourage kay Carlos na bumalik sa mga pamilya niya kasi ganito yung ginagawa ng kanyang magulang, parang nagpapakita lang kayo sa anak ninyo na hindi kayo proud. Kasi hindi niyo iniingatan yung kaniyang titulo. Yung ibig ko sabihing hindi iniingatan, nagkaroon na nga ng issue dahil sa pag-press con o mga palitan ng mga posting sa social media ta's so dadagdagan niyo ng ganitong live na nakikita ang lahat-lahat. Hindi niyo naman kailangan magpa-impress sa social media sa mga taong nagsisimpatiya sa inyo. Hindi niyo na kailangan 'yan kasi mismo ang mga tao ang, kusang bibigyan kayo ng simpatiya dahil sa pagiging humble ninyo. Dapat dun ako kay Carlos kakampi dahil isa rin akong hindi nakaranas ng pagmamahal sa magulang o kaya kay Chloe ako kakampi dahil hindi rin ako minahal ng aking, magulang, 'di ko naramdaman. So, dapat kay Chloe ako kakampi pero hindi ko ginawa yon kasi ang sa'kin ay gusto ko itaas ang moral ng mga magulang. Dahil ang mga magulang ay hindi mapapantayan ang sakripisyo nila para sa mga anak. Dito ako sa team parent, kaya gusto ko sana yung panindigan, yung pagiging team parent ko na ganito, na samahan ninyo yung mga taong nagbibigay sa inyo ng strong support through emotional and through advice na gawin ninyo rin ang tama. Yung ganitong hindi kayo dapat, ipakita todo ang inyong, mga bahay kasi alam naman ng lahat na well nakatulong dahil
nakatulong in a way din yung pag-i-expose ni Mark Yulo sa social media ng kanilang bahay kasi dun nga nakita ni Chavez Singson na nagsisiksikan sila kaya sila nabigyan ng 1,000,000 at another is nabigyan si Eldro ng half million, 'di ba? Aside from 1,000,000 binigyan si Eldro ng half million ni Chavez, you know? Hmm. Carl Eldro Yulo nakatanggap ng half million mula kay Chavez Singson. So, nakatulong in a way yung pag-expose nila ng bahay nila kasi nakita ng mga businessman kaya nga titira sila sa 95,000,000 worth na bahay ng isang negosyante dahil din diyan sa video na nakita na kung gaano kasikip yung kanilang bahay at 15 sila katao na nagsisiksikan. Pero yung mga napapansin kong pagpuna o paggatong minsan ni Mark Yulo sa mga taga-nood niya, yun ang hindi ko gusto. Yung ito lang ay magti-trigger ng galit sa kay Carlos kasi minsan nakakapagdugtong siya ng kontra sa anak niya, kontra kay Carlos yung mga parang sinasakyan niya yung mga ano, mga tao sa live chat na mas ano pa siya doon parang uulitin ko nga yung word, ito lang ang aking uulitin na pakibatukan ng anak ko diyan. Yung mga ganito hindi na puwede kahit joke pa, hindi na puwede 'yan dahil ang anak niyo ay hindi naman nag-uwi lang ng, bisikleta na napanalunan niya sa raffle draw, kundi talagang ito na kung saan international competition, okey? So, paano tayo magbabati-bati paano kami makakatulong sa inyo ng pag-suggest dito sa aming mga channel na magbati-bati kayo kung nasisira ng ganitong klaseng mga exposure sa social media yung, lalong nasisira ang inyong anak. So, hindi po, hindi magkakaroon ng pagbabati-bati, okey? Sana ay hindi kayo magalit. And then isa pang napansin ko, last na lang bago ako mag-work, isa pang napansin ko is yung parang ginawa na itong kompetisyon ng mga mayayaman. I'm sorry to say, mga mayayaman na nag-i-sponsor kay Angelica Yulo, huwag kayong magalit sa akin. At salamat sa tulong ninyo sa pamilyang ito. Pero pangkalahatan naman ito, hindi naman 'to patungkol lang sa mga mayayaman, pangkalahatan. Ang napapansin ko dito, hindi masama yung ginagawa ng mga mayayaman, ha. Actually, sobrang saludo ako sa mga siksik, liglig, umaapaw na mga biyaya ng ating mga businessman na ganito ang kanilang ginagawa, tumutulong sa kapwa. Kasi aanhin pa nila yung pera nila ano na, sobra-sobra na. Pero kasi ang nakikita ko naman dito na side effect sa ganitong klaseng mga pagtulong ng mga mayayaman, parang ginawang kompetisyon na itong pamilyang ito ni itong itong mag-anak. Parang competition na, "O ito may 36,000,000 worth of condominium sa Taguig binigay ang" ano ba yung ano yun, yung real estate na nagbigay kay Carlos Yulo ng 36 o 35,000,000 worth. Tapos eto, tatapatan ko ng 95,000,000 na bahay, libre kayo tumira kahit kailan, kahit, forever. Parang ginawang bidding, 'no? Iyan ang term. Parang naging bidding yung kay Carlos Yulo pagkapanalo at yung pagkaroon nila ng issue. Naging bidding ng mga negosyante kasi alam mo kung bakit naging bidding? Pataasan, eh. Oh, 'di ba pataasan, oh. Ah, ito 20,000,000 galing sa gobyerno binigay kay Carlos Yulo. Bilang, papremyo sa athlete kasi nasa batas naman talaga 'yan din na yung mga nag-uwi ng tagumpay at karangalan sa Pilipinas ay dapat talagang may may papremyo. Tapos ngayon meron 1,000,000 worth of grocery coming from SM
Dep Store, o 'di ba? 'Yan. Okey, parang ginawang bidding. Tapos, ah, Urban Smile, ambassador si Carlos Yulo at saka si Chloe San Jose. Tapos nakipag-compete naman yung isang, meron isang nagbigay din ng ano, ng sponsor din sa mga anak ni Mrs. Angelica. Wait lang, kung meron Urban Smile sila Carlos Yulo, meron sila ano, nakalimutan ko lang yung bakla na nagbigay din kila Mrs. Angelica ng nandun sila, eh, so nag-sign pa nga ng contract si Miss Yulo 'di ba, parang ano 'yan, beauty, parang salon, spa, may spa at saka meron pa yung sa 'yan sa ipin, sa dental. So see, tapos trip to, Korea, to Japan, to Australia, to Paris, si couple, anong nangyari? Mrs. Angelica trip to Singapore sponsored by, unknown o anonymous businessman. Tapos sa March magja-Japan sila. See, anong nangyari? Ginawang parang bidding yung pagkapanalo ni Carlos at itong pagkawatak-watak nila, itong tampuhan nila. Pataasan. Kung kaninong presyo ang pinakamataas. Hindi ko alam kung saan hahantong itong bidding na ito. Term ko lang ito ha, hindi 'to galing sa mga mainstream media, hindi ito galing sa pamilya Yulo, hindi ito galing kay Carlos Yulo at kanino man. This is my term. Kasi ito yung na-o-observe ko ngayon. Habang hindi nagbabati-bati, ginagawang bidding yung pagbibigay ng mga tulong sa, pamilyang ito. Hindi ko sinasabing mali at hindi ko sinasabing paawa effect yung pamilya. Kasi never sumagi sa isip ko na naging paawa effect yung, pamilya nila Mrs. Yulo. Dahil karapat-dapat sila tulungan din dahil madami sila at karapat-dapat sila i-acknowledge dahil sa natatanging mga talento ng kanyang anak, not only one, two, three, but four. So yun po ang ating ano, yun po yung aking, reaction sa ngayon o naisip na, ah, suggestion na sana wag na ito ulitin ng mga pagla-live na halos kasulok-sulukan ng bahay makita o 'di ba exaggerated. Kasi proteksyonan o protektahan niyo rin yung title ng anak ninyo na kailangan din magkaroon kayo ng privacy kahit kaunti lang. 'Wag lahat i-expose sa social media kasi ang anak niyo ay international, um, influential sabi pa at meron pa dito award na natanggap. Ito. At, ita-topic natin 'to sa susunod. Eto, congratulations Carlos Yulo, Asia's most influential athlete. So, sa ano natin 'yan i-topic sa next vlog ko. Bibitinin ko kayo kung bakit siya ang napili na most influential athlete 2024. So, hanggang sa muli mga langga, bye for now and I'll see you again on our next video. Bye for now.